para sa kalayaan. Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkakabayani sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Isinilang ako sa Calamba noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Araw noon ang Miyerkules at ang aking pagsilang sa daigdig na ito ay muntik na ikasawi ng aking ina. Kung hindi niya na ipangako sa mahal na Birhen ng Antipolo na dadalhin ako sa kanyang simbahan. Si Teodora Alonso ang nanay ni Rizal, ngunit mas kilala siya noon bilang Lolay. Hindi ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mas mahusay magsalita ng Espanyol kaysa sa akin. Siya ay isang matematika. Ang kanyang ama, dating kinatawan sa Cortes, ang una niyang guro. Bukod sa pag-aasikaso sa 11 anak, pinamahalaan ni Doña Lolay ang isang tindahan sa silong ng kanilang bahay at iba pang maliliit na negosyo. Dahil sa kanyang malakas na personalidad at pagsisikap, malaki ang nagawa ni Doña Lolay sa masigasin na paghuhubog ng pagkatao ng kanyang mga anak at ng kanilang pag-ibig sa karunungan. Tinuruan niya silang bumasa at sumulat. Sinalay sila sa pagdarasal at pagtulong sa gawaing bahay at kabuhayan. Dahil dito, lubhang malapit si Rizal sa kanya. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion of cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Pepe, nasaan ang isip mo ito? Wala dyan sa mga basa mo. Tama ba ako? Opo. Tama ako. Opo. Hindi ko po kasi maintindihan ang aking binabasa. Pinaliwanag ko naman sa iyo, Jiba. Sanay natin ang ating pagtingin at pagkita sa Espanyol upang makaagapay sa iba't ibang hindi naiintindihan, magtanong ka. O hala, babasahan kita ng isang kwento. Ganto? Labis na nabahala ang inang gamo-gamo sa kalikutan ng kanyang anak. Anak, wika ng inang gamo-gamo. Huwag kang pagkakalapit sa apoy. Bakit po inang tanong ng anak? Mapanganib ang apoy. Ito ay lukhang mapanganib. Subalit ako'y naakit sa kanyang liwanag sa kanyang init. Kaya gano'n na lamang ang pag-aalala ng inang gamo-gamo para sa anak na patuloy sa pagkakagtang makalapit sa apoy na parang-parang. Anak, huwag matigas ang ulo, anak. Kapag labis kang naakit ng apoy at ang pakpak mo'y madampian nito, ay naku, masusunod ka at mamamatay. Kung di dahil sa kanya, ano kaya ang kinasapitan ng aking pag-aaral at kapalaran? Talagang ang ina ang lahat sa isang tao pagkatapos ng Diyos. Bagamat tahimik lamang ang ama ni Rizal na si Francisco Mercado o Kikoy, sensitibo siya at malapit sa kanyang mga anak. Mahigit 40 taon na siya nang isilang si Jose Rizal.
Ang aking ama na huwaran ng mga ama ay nagbigay ng edukasyong na ayon sa aming bahagyang kakayanan sa buhay. Sa pagsisikap ay nakapagpatayo siya ng bahay na bato at nakapagpundar ng isa pa. Parehong taga-Binyan ang mga magulang ni Rizal, ngunit lumipat sila sa Calamba at nangupahan sa lupang pag-aari ng mga Praileng Dominiko. Sa bahay katulad nito, madalas maglaro ang isang batang kung tawagin nila ay Moy. Ayon sa kanyang mga kapatid, tahimik na bata si Rizal. Bagaman madaling mahalata sa panlalaki ng kanyang mga mata kung siya'y natutuwa o nabibighani sa isang bagay. Mahilig siyang magpinta ng mga hayop, ibon at bulaklak gamit ang gabit at swete, uling at iba pang katas ng halaman bilang pintura. Mahilig din siyang humubog ng mga figurine at busto ng mga tanyag na taong nababasa niya sa kanyang mahigit 1,000 mga aklat. Paminsan-minsan din siyang pumupunta sa simbahan, hindi para magdasal, kundi para mag-obserba sa mga tao. Naging bihasa din siya sa pagbasa ng Bibliyang Espanyol. Que sigue la justicia y la misericordia, alara la vida, la justicia y la honra. Matapos kumain at pagdarasal ng rosaryo, dumadako kami sa azotea o sa alinmang bintanang katatanawan ng buwan at magkukwento ang aking yaya tungkol sa mga nakalibing na kayamanan at kalansay, mga aswang, mga nuno, mga punong namumunga ng diamante at mga taong nakatira sa buwan. Matamis ang oras sa tahanang iyon. Ngunit, isang pangyayari ang naganap na nagdulot ng labis na pighati kay Rizal. Ito ay ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na si Concha. Pagdating sa edukasyon ni Rizal, ang ina ang naging kanyang unang guro. Maliban dito, nagkaroon din siya ng 3 pribadong guro at kabilang na dito ay ang dating kaklase ng kanyang ama. Hunyo nang umalis si Rizal sa Calamba patungong Binyan kasama ang kanyang kapatid na si Pasiano. Inihatid ako ng aking kapatid na si Pasiano isang araw ng linggo. 9 na taon pa lamang ako pero natutunan ko ng magpigil ng luha. Ipinakilala ako ni Nyor Pasiano sa aking maestro na siya rin ang nagturo sa kanya noon. Sa pamamagitan ni Maestro Justiniano Cruz, namulat ako sa isang paraan ng pagtuturo na usong-uso noong panahon iyon. Ayoko nang bilangin ang mga palong natanggap ko. Lagi akong nanguna sa klase pero sa kabila ng aking reputasyon bilang mabait na bata, bihira ang araw na hindi ako nakatatanggap ng 3 hanggang 6 na palo. Sa kabilang dakoy, sinubukan ni Doña Teodora na pagbatiin ng kanyang kapatid na si Jose Alberto at ang asawa nito, na bukod sa nakikiapid ay iniwan pa ang kanilang mga anak. Nagalit ang babae sa pakikialam ni Doña Teodora at pinaratangan siyang kasabwat ni Alberto sa tangkang lasunin siya. Sa tulong ng tenyente ng Guardia Civil na kaibigan man din ng pamilya Mercado, inaresto si Doña Teodora sa kanilang bahay. Malupit ang naging pagtrato ng alkalde na inilarawan ni Rizal bilang isang panatikong duta ng mga praile. Pinilit niya ang umamin si Doña Teodora kapalit ng pangakong agad siyang pawawalan. 11 taong gulang pa lamang si Rizal nang siya'y magpatala sa Ateneo. Taliwa sa inaakala ng marami, hindi agad nakapagpakitang gilas si Rizal bilang estudyante. Naghihirap siyang magsalita ng Kastila, isang probinsyanong malayo sa kanyang bayan. Tanggap sa institusyon ito. Dahil unang-una, huli ka sa registrasyon. Pangalawa, ikaw ay sakitin at ang edad ay hindi naaayon sa iyong pangangatawan. Uy, Rizal, natanggap ka ba? Hindi, dahil uli na daw ako sa registrasyon at ako'y masakitin. Ganun ba? Naging masugid siya sa pagbabasa ng nobela at akdang pangkasaysayan. Minsay nagawa niyang linlangin ang ama. Nabilhan siya ng Istorya Universal sa pasubaling kailangan niya ito sa klase. Napalaya na si Doña Teodora nang magtapos si Rizal sa kursong sekundarya at bumalik sa Ateneo upang magkolehiyo. Nang panahong ito ay umusbong ang talino niya sa pag-aaral. Tuwing semestre ay nakakapag-uwi siya ng mga premyo.
Sa ilalim ng matyagang pamamatnubay ng profesor niya si Padre Francisco de Paula Sanchez, pinatalas ni Rizal ang kanyang pagkatha sa wikang Espanyol. Nakapagsulat siya ng ilang tula at nagsali ng dulang banyaga na tinanghal sa gabi ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Nang tanggapin ni Rizal ang kanyang diplomang Bachelor and Artist at 5 medalya sa gulang na 15, sa halip na matuway, lubha siyang nalungkot. Paalam, magandang panahong di ko malilimot. Sa karimlan ng aking buhay, ikaw ang sandaling bukang liwayway na hindi na muling mabati. Paalam, maligayang oras ng aking naglahong kabusmusan. Nang bumalik si Rizal sa Calamba, umasa si Doña Teodora na tutulungan na lamang niya si Pasiano sa bukid. Ayaw na sana akong pag-aralin ng aking ina. Anya, sapat ng aking nalalaman at kapag nadagdagan pa ito'y mapupugutan ako ng ulo. Nang hinayang si Don Francisco sa talino ng kanyang anak, kaya pinag-aral ito ng filosofiya sa Universidad de Santo Tomas. Kumuha din si Rizal ng kurso sa Land Survey o Agrimansura sa Ateneo upang mapagbigyan ang kanyang ina. Pagkaraan ng 1 taon, nagpasya si Rizal na mag-aral na lamang ng medisina matapos matuklasang nabubulag na ang kanyang ina. Habang nagbabakasyon sa Calamba, naganap ang isa pang pang-aalipusta na yumanig sa pagkatao ni Rizal. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nakalitaan niyang saluduhan ang isang tenyente ng Guardia Sibil. 3 hagupit ang tinanggap niya. Inilapit niya ang kaso sa Malacanang, ngunit hindi siya pinansin. Pero ang mga hagupit na ito ay simula lamang ng iba pang latay na tatanggapin ni Rizal. Sumali si Rizal sa isang timpalak ng panitikan. Nanalo ng unang gantimpala ang lahok niyang El Consejo de los Dioses. Nang pumanhik siya sa entablado at nakita ng mga manonood na isang Pilipino, isang Indio ang nanalo, walang pumalakpak. Nang mapagtanto niya na hindi kikilalanin at hindi sasabad ang kanyang pag-aaral upang makapanggamot, nabuo ang kanyang pasya na mag-aral sa Espanya. Tinanggap ni Rizal ang hikayat ng mga kaibigan, maging ng tiyo niyang si Antonio Rivera, ama ni Leonor. Pero walang kapantay ang ibinigay na suporta ng kapatid ni Rizal na si Pasiano. Ginising ako ni Senyor Pasiano ng alas 5 ng umaga upang maghanda para sa paglalakbay. Pupungas-pungas pa akong bumangon at nag-ayos ng aking dadalhin. Binigyan ako ni Senyor Pasiano ng 365 piso. Gising ng aking mga magulang pero tulog pa ang aking ibang kapatid. Nilago ko ang isang tasang kape. Malungkot akong tinignan ang aking kapatid. Walang kaalam-alam ang aking mga magulang. Nang maisip ko na iiwan ko ang aking pamilya, dumalong ang luha sa aking mga mata. Wari malulunod ako. Ay, kay laki nitong sakripisyo para sa isang kabutihang ni hindi mo matanganan. Nagtungo si Rizal sa Maynila matapos humingi ng mga sulat ng rekomendasyon kay Pedro Paterno at sa mga paring Hiswita. Naglayag siya patungong Europa noong 2 ng Mayo sa edad na 20 taong gulang. Kumuha ako ng lapis at iginuhit sa papel ang baybay ng Maynila. Nanghihina man ang aking mga kamay, tulad ng aking puso ay patuloy ako sa pagguhit. Unti-unti ring naglaho ang lumbay ni Rizal. Pinalitan ng pagkamangha sa pagtuklas ng bagong buhay at daigdig sa kabila ng mga alon. Iniwan sa atin ang kasaysayan ang napakaraming larawan ng mga tao, tanawin, mga sulat sa magulang at kaibigan at mga alaala tungkol sa kanyang mga paglalakbay na masinop niyang sinulat sa papel at kwaderno. Ito ang halimbawa ng kanyang opinyon sa bapor na Jemna. Kumikinang ang lahat, mahangin, malinis ang mga kwarto, nababalutan ng alfombra ang lahat ng sahig, malinis ang inidoro,
Ekselente ang mga banyo. At nang dumako siya sa Aden, May nagtitinda ng malalaking itlog at balat ng leon at tigre. Uminom kami ng limonada. Gumamit ang serbidor ng pako para biyakin ang yelo. Kinamay ito sa baso bago ihain sa amin. Nakita rin niya ang bantog na Suez Canal, ang villas ng Sicily at Naples, ang kastilyo sa tuktok ng bundok. Dumaong si Rizal sa Marseille, France at mula rooy sumakay ng tren patungong Barcelona, Spain, kung saan siya namalagi ng ilang buwan upang palipasin ang bakasyon ng pagtang-araw ng mga universidad. Unang araw pa lamang nawala na ang amor ni Rizal sa ilang Espanya. Pumasok ako sa pinakapangit na dako ng lungsod at namalagi sa fondang nakasiksik sa isang makipot na eskinita. Ang mga tao ay walang pakialam sa isa't isa. Tumatagos ang lamig hanggang buto. May panahon nagsisiputok ang alipunga sa aming mga katawan. Habang nagpapalipas ng oras bago magbukas ang mga universidad, patuloy din ang pakikipagsulatan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mahal kong kapatid, nang matanggap namin ang telegrama nagbabalita na nakalis ka na, malungkot ang ating mga magulang, lalo na si tatay. Siya ay naging balisa, ayaw bumangon sa kama at umiyak sa gabi. Pinapunta niya ako sa Maynila upang alamin kung paano nagawang umalis upang mag-aral. Sinabi ko sa kanya na tinustusan ito ng ilan mong kaibigan, pero nang mapansin kong balisa pa rin siya at nanganganib magkasakit, pinagtapat ko sa kanya ang lahat sa pasubali na siya lamang ang makakalam niyon. Pumuti na ang matanda at ngayon ay nakukuha ng tumawa. Ang iyong nagmamahal na kapatid, Pasiano. Iniibig kong kapatid, nasabi sa akin na gusto mo raw marinig ang wikang Tagalog upang hindi mo malimot ang iyong pinagmulan at kami na iyong mga kapatid. Tuwing binabasa ko ang iyong mga liham, hindi ko mapigil ang pagluha, lalo na yung sinulat mo bago ka umalis at sinabi mong dumaan ka dito upang magpaalam, ngunit natutulog pa ako. At sinasabi ni ina na kung unti lamang dala mong salapi, lagi kong iniisip kung paano ka nakakaraos. Gawa nito, padadalan kita ng diamanting singsing at isubot mo sa akin kung kanino ko ito maaaring ipadala. Ang iyong nagmamahal na kapatid, Neneng. Mula sa Barcelona ay lumipat si Rizal sa Madrid at magkasabay na nagpatala sa Kolehiyo ng Medisina at Kolehiyo ng Pilosopiya at Letras. Nakuha rin niyang ipagpatuloy ang hilig sa pagpipinta, pagsusulat at pag-aaral ng wikang Europeo. Tinipid ni Rizal ang sarili sa maraming bagay maliban sa libro, tiket sa teatro at kaunting paglilibang. Madrid, ika-30 ng Disyembre 1882. Senyora Maria, natanggap ko ang maikli ngunit malaman mong liham. Maniniwala ka ba na hindi pa ako naliligo mula noong Agosto at hindi ako pinagpapawisan? Ganyan dito, napakalamig at napakamahal ng paliligo. 35 sentimos ang bawat isa. Ang nagmamahal mong kapatid, Jose. Nakasama ni Rizal ang mga Filipinong intelektual tulad ni Trasiano Lopez Haina, isang dating estudyante ng medisina na unti-unting kinikilala sa kanyang buhay, bukod sa pagsusulat at pagtatalumpati. Si Gregorio Santiago may akda ng El Progreso de Filipinas. Sumapi siya sa Sirkulo Hispano-Filipino, isang samahan ng mga Filipino at Espanyol na nagtitipon sa isang bahay upang pag-usapan ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa Pilipinas at maglabas ng isang pahayagan o revista. Namatay ang sirkulo dahil sa kakulangan ng pondo at paglaganap ng politikal na kulay na ikinailang ng matatandang Kastila. Di man nila napansin, tumatalab na ang mga liberal na ideya sa kamalayan ng mga Filipinong intelektual. Isang proseso ng pagbubukas ng isip sa pagkakaiba ng buhay sa konserbatibong Pilipinas at Espanya kung saan napakaliberal ng pagpapalitan ng mga ideya. Sina Luna at Hidalgo ay karangalan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng Espanya.
Totoo sila isinilang sa Pilipinas, ngunit maaring isilang sila kahit saan sapagkat ang talino ay walang kinikilalang bayan. Ito'y umusbong kahit saan tulad ng liwanag ng karunungan. Uminom tayo para sa kalusugan ng ating mga dakilang artistang Luna at Hidalgo. Uminom tayo para sa kalusugan ng kabataang Pilipino. Ang banal na pag-asa ng lupang tinubuan, naway pamarisan nila ang dalawang artistang ito. At nang ibigay niya ng Madre Espanya, na maasikaso at maingat sa kabubuti ng kanyang probinsya, ang mga reformang matagal nang binabalak para sa Pilipinas. Mahal kong kapatid, may karamdaman ng nanay. Hindi siya makakain at makatulog, matamlay at hindi makabangon. Ikaw ang dahilan nito. Umalat dito ang balita tungkol sa talumpating ibinigay mo para sa 2 pintor. At may nakapagsabi na hindi ka na daw makakauwi dahil dito. Napakarami mo ng kaaway. Ang iyong kapatid, Pasiano. Naging mahirap ang kabuhayan sa Calamba nang bumagsak ang presyo ng asukal sa pamilihan. Dahil dito, lubhang nahuli ang pagpapadala ng salapi kay Rizal. Nagpresenta naman siya na umuwi na lamang sa Pilipinas. Yaman din lamang at nakuha niya ang lisensyado sa medisina at hindi kakailanganing mag-aral ng doktorado dahil hindi naman niya balak magturo ng medisina. Napagkasunduan ng pamilya na huwag pauwiin si Rizal at sundin ang mungkahin na magsanay muna siya sa ophthalmolohiya sa isang klinika sa Paris. Mga 50 hanggang 100 ang pasyente sa klinika ni Dr. Louis D. Wiegert. Maraming duli ang naitutuwid ang mata. Kahapon, inoperahan namin ng isang kusinera na mas duling pa kina Emilio at Mariano. 2 minuto lamang na ayos na. Madalas siyang maging panauhin ng pamilyang Pardo de Tavera, mga biyanan ni Juan Luna. Sakalit kapusin ako ng salapi, nagpresenta si Luna na pautangin muna ako dahil mayroon pa raw siyang naitatabi. Dahil isang pintor, kung minsa'y pobre siya at kung minsan naman ay parang milyonaryo. Ginantihan naman ni Rizal ng pagkakaibigan ang kabutihan ni Luna. Naging modelo siya sa iba't ibang larawan ng pintor. Napagpasyahan ni Jose na magtungo sumandali sa Heidelberg, Germany upang magsanay panglalo sa klinika ni Otto Becker. Pinabuti rin niya ang pagsasalita at pagsusulat ng wikang Aleman. Ngunit sadyang may lungkot na matatagpuan sa malalaking gusali at nagdinyebeng mga daan. Isinalin niya at ginawa ng dibuho ang mga kwentong pambata ni Hans Christian Andersen. Madalas din niyang ipagtampo ang makatamaran ng kanyang mag-anak sa pagsusulat. Mga mahal kong magulang at kapatid, napuno ko ang 4 na pahina kahit walang sinasabi, na nagpapakita lamang na pwedeng sumulat ang isang tao kahit wala naman siyang malaking ibabalita. Sa panahong ito, nagsimula sa pamamagitan ng isang sulat ang matalik na pagkakaibigan ni Jose Rizal at Ferdinand Blumentritt, isang Austrian scholar. Professor Ferdinand Blumentritt, nang mabalitaan ko po na pinag-aaralan niyo ang aming wika at sa katunayan nakapagpalimbag na ng ilang akda tungkol dito, minabuti kong padalhang kayo ng isang aklat na sinulat ng isa sa aking mga kababayan. Gumagalang, Jose Rizal. Pinakilala ni Blumentritt si Rizal sa mga kilalang scholar ng Europa, mga higante ng karunungan at siyensya. Bagamat sa simula'y siyensya at Filipiniana ang nabuklod sa kanila. Sa pagtagal ng panahon, si Blumentritt ay naging ama-amahan, tagapayo, tagapagtanggol at tagahanga, ang tunay na kabiyak ng kanyang kaluluwa. Kasama ng sulat na ito, ang isang larawang iginuhit ko sa lapis upang makilala ninyo ako sa estasyon. Masakit sa amin ang matagal mong hindi pagsulat. May sakit ka ba? O may masamang nangyari sa iyo? Ngayong dispiras ng bagong taon, ang pamilya ko'y iinom ng punch para sa iyong kalusugan. Pinuno ako ng kaligayahan nang matanggap ko ang sulat mo. Salamat sa Diyos at magaling ka na. Sa panahong ito ay tinatapos na ni Rizal ang Noli Me Tangere, pero nahirapan siyang maghanap ng pondo upang ipalimbag ito sa mga imprenta ng Berlin.
Hindi pa nagbebenta ang asukal sa kamalig ng mga Rizal at mahirap ang buhay ng pamilya. Sa kabutihang palad, nagpunta roon si Maximo Viola, isang kaibigang nakilala niya sa Barcelona. Agad na humanga si Viola kay Rizal dahil sa talino nito at dedikasyon sa mga gawain. Dinala niya si Rizal sa isang espesyalistang doktor na nagsasabing nagkasakit si Rizal dahil sa labis na pagtitipid sa pagkain. Inabunuhan din ni Viola ang buong halaga ng pagpapalimbag ng Noli Me Tangere kahit sa noong unay ayaw pumayag ni Rizal. Professor Ferdinand Blumentritt. Kasama nito ang isang libro, ang kauna-unahan at matapang na libro tungkol sa buhay ng mga Tagalog. Makikita dito ng mga Pilipino ang kasaysayan ng nakaraang 10 taon. Marahil ay tutulig sa inito ng gobyerno at ng mga praile. Pero nananalig ako sa Diyos ng katotohanan at sa mga taong nakakita ng aming tunay na kalagayan. Nagpasya si Rizal na bumalik sa Pilipinas sa kabila ng pagpigil ng lahat. Anyay, sino'y maniniwala sa intensyon ng kanyang nobela kung hindi siya uuwi sa kanyang bayan upang magsilbing halimbawa? Sasabihin nila na malakas lamang ang loob niyang magsulat dahil napakalayo niya sa panganib. Nang magbalik si Rizal sa Pilipinas, hindi pa gaanong napag-usapan ang Noli Me Tangere. Bukod sa kakauntiang kopyang nakapasok sa bansa, kasalukuyan pa lamang itong sinusunod ng suri ng mga praile. Naging mainit ang pagtanggap kay Rizal ng mga karaniwang tao matapos kumalat ang balita. Pinatawag siya ng Gobernador General sa Malacanang dahil sa reklamo ng mga praile tungkol sa nobela. Nilipat ng gobernador sa komisyon ng sensura ang pagpapasya sa nobela at nagtalaga ng isang militar kay Rizal na di umano'y nangangalaga sa kanyang kaligtasan, ngunit sa katotohanan ay isang bantay. Sinunda ni Taviel de Andrade si Rizal saan man siya magpunta. Nagkasundo silang dalawa dahil siya edukado at liberal. Tinulungan pa siya ni Taviel na pabulaanan ang mga mapinirang anas-anasang kinakalat ng mga praile. Esperaw ako ng mga alinman, protestante, mason, magkukulam. Pinagbabawalan ako ng aking ama na lumabas ng mag-isa o makikain sa bahay ng iba. Natatakot at nangangatal ang matanda para sa akin. Nang imungkahin ng sensura na pigilan ang pamumudmod ng Noli Me Tangere, pinagkaisahan ng mga praile na pilitin ang gobernador na gumawa ng marahas na hakbang tulad ng pagpapakulong kay Rizal. Pinayuhan siya ng general at ng mga mahal sa buhay na umalis lamang upang matahimik na ang lahat. Nilisan ni Rizal ang Pilipinas. Tumigil muna siya sa Hong Kong, Macau at pagkatapos ay sa Japan. Kakaunti lamang ang magnanakaw sa hapon. Sinasabi na laging nakabukas ang kanilang mga bahay. Gawa lamang sa papel ang kanilang mga dingding. At sa mga hotel ay maaari kang mag-iwan ng salapi sa mesa ng walang panganib. Kaunti lamang ang mga pulubi. Walang nag-aaway sa daan. Malinis ang mga bahay. Nahumaling si Rizal sa Japan. Pagkatapos ay sa Amerika naman siya naglakbay. Mula California hanggang New York. Dinalaw ko ang pinakamalalaking syudad ng Amerika. Ang kanilang naglalakihang gusali, mga ilaw na dekuryente. Walang duda na dakilang bansa ang Amerika, bagamat marami pa rin itong depekto. Walang tunay na kalayaan ang mga tao. Sa ilang estado, halina, hindi pwedeng mag-asawa ang isang negro at isang puti. Sa Inglaterra, susunod na malagi si Jose. Sa tulong ng isang sulat mula kay Blumentritt, nakilala niya doon si Dr. Reynold Rost, na mabilis din niyang naging mabuting kaibigan. Bukod sa palagi ang pag-iimbita sa kanya sa bahay upang magtyaa kasama ng kanyang pamilya, tinutulungan siya nitong makakuha ng permisong gumamit ng aklatan sa British Museum. Doon natagpuan ni Rizal ang isang libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na sinulat ni Antonio Morga, isang tagapayo ng Gobernador General. Para kay Rizal, mainam na dokumento ang libro ni Morga upang pabulaanan ng paratang ng mga Espanyol na walang sibilisasyon ang Pilipinas bago sakupin ng Espanya.
Kaya sa halip na sumulat ng kanyang sariling kasaysayan ng Pilipinas, ipinasyaan ni Rizal na muling ilimbag ang akda ni Morga kasama ang kanyang mga tala. Tiyagaan niyang kinopya ang buong dokumento, pagkatapos ay ikinumpara ang datos nito sa iba pang dokumento. Nang dito tumupad ang kababayan niyang si Antonio Maria Regidor sa pangakong ipapalimbag ang aklat, nagtungo si Rizal sa Paris upang makamura sa paglilimbag. Panahon din ito nang maging aktibo si Rizal sa La Solidaridad, ang pahayagang propagandistang inilabas ng Filipino sa Espanya. Nagsulat siya ng paanyaya ni Graciano Lopez Haina, ang una nitong editor at kahuntuhan niya noong nasa Espanya. Karaniwang tema ng mga artikulo ni Rizal ang pagtatanggol sa kultura at pagkatao ng Pilipino laban sa pagpapahamak ng mga periodistang Espanyol. Hindi tamad ang mga Pilipino. Tingnan nyo na lamang kung paano mamuhay ang mga Europeyong nagpaparatang nito sa kanila. Napapaligiran sila ng mga alila na nagtatanggal ng sapatos at tagapaypay. Ang tao ay hindi hayop, hindi makina. Ang mitiin niya sa buhay ay hindi ang gumawa para sa ibang tao, kundi tuklasin ang kanyang kaligayahan at ikauunlad bilang nilalang. Nagsulat din siya tungkol sa mga karapatan na dapat sana'y tinatamasa ng mga Filipino bilang lehitimong mamamayan ng Espanya na nagbabayad ng buwis at nagbibigay serbisyo. Isa rito ang sikat na liham sa mga babae ng Malolos na pinapurihan niya sa kanilang pakikipaglaban upang bigyan ng pagkakataong makapag-aral sa wikang Espanyol. Mahirap na hindi humanga sa kasipagan ni Rizal bilang scholar at sa katapatan niya sa direksyong tinakda niya para sa kanyang sarili, lalo na kung iisipin na sa buong panahong ito'y ginigipit siya ng mga problema sa salapi at ng pagpatuloy na pagpapahirap sa kanya ng mga mag-anak at kaibigan sa Pilipinas. Bunga ng kanyang mga akda at ng patuloy na suportang ibinigay nila ni Pasiano sa paghahain ng kaso laban sa prailing nagmamay-ari ng Hacienda de Calamba na dating kapanalig ng pamilyang Mercado. Aking mahal na kapatid, napakasakit na naganap ng pagpapalayas. Ang mga otoridad, naroon silang lahat upang kamkamin lahat ng pag-aari ng mga pinalayas. Mga 300 pamilya ang inagawan ng kanilang lupa, bahay, hayop, ani ng asukal at bigas. Wala kaming magawa. Nagkalat ang mga gwardiya sibil. Ginugulo ang lahat, pati mga batang 12 taon ay pinapabili nila ng sedola. Ang iyong nagmamahal na kapatid, Narcisa. Nang mabalitaan ng mga Espanyol na pabalik na si Rizal sa Asya, minabuti nilang ilipat si Pasiano at ang kanyang mga bayaw sa Hulo. Sa kabutihang palad, nakatakas sila at nakapuslit patungong Hong Kong kasama si Don Kikoy. Sumunod na pinag-initan ang kawawang si Doña Chodora. Dinakip siya sa dahilan ng paratang na hindi paggamit ng tamang apelyido. Mula sa Maynila, pinaglakad siya ng 4 na araw hanggang Santa Cruz, Laguna. Isipin mo na lang ang isang matandang babae na 64 anyos. Naawa ang Gobernador Silio. Pinawala ng matanda at pagkara ay pinahintulutang pumunta sa Hong Kong. At sa isang mamaamong panahon ng biyaya, muling nagkasama ang mag-anak na Rizal upang salubungin ang bagong taon. Nagbukas ng klinika si Jose Rizal. Ang mga kapatid niyang babae ang namamahala ng mga gawaing bahay. Masaya ang kanyang mga magulang, lalo na si Don Kikoy na laging nakatanaw sa mga bapor sa dagat. Naibsan ang pangungulila ni Jose nang dumating si Josephine Bracken. Sinamahan ni Josephine sa klinika ang kanyang nabubulag na ama-amahan, si Mr. Toffer. Nahulog ang loob nila sa isa't isa at sinasabi na sa dalampasigan ipinagtapat ni Rizal ang nilalaman ng kanyang puso.
Bagamat tumutol si Mr. Tuffer sa takot na mawawalan siya ng tagapag-alaga, nagawa rin ni Josephine na dispatchahin ito sa Maynila at bumalik sa dapitan upang mamuhay kasama ang kanyang mangingibig na tinatawag niyang Joe. Pinagkaitan sila ng kasal hangga't hindi formal na nagbabalik loob si Rizal sa simbahang Katoliko. Mahal kong ina, mabait siya, masunurin, naglalabas siya, nananahi, nagluluto, pinaliliguan at nilalaro ang kanyang mga pamangkin. Walang Pilipinang makahihigit sa pag-aalagang ginagawa niya sa akin. Kasal lamang ang kulang sa amin, pero ikaw na rin ang nagsabi noon, nanay, na mas mabuti pa ang mga nagsasama sa grasya ng may kapal kaysa sa mga kasal na nagkakasalang mental. Malayo na si Rizal sa Pilipinas nang maibaba ang pasya na pabalikin siya upang humarap sa korte sa paratang na rebelyon at pagbuo ng iligal na samahan. Ipiniit siya sa Fort Santiago noong mga unang araw ng Nobyembre. Nilitis siya noong 26 ng Disyembre. Pagkaraan ng 3 araw, pinasa sa kanya ang hatol ng kamatayan. Mga mahal kong magulang at kapatid, gusto ko kayong makapiling bago ako mamatay. Pumunta rito ang mga malalakasang loob. May malaga akong bilin. Ang iyong anak at kapatid na taos-pusong umiibig sa inyo, Jose. Pinakaunang dumalaw sa kanya ang kanyang ina. Humingi si Rizal ng tawad para sa lahat ng paghihirap na idinulot niya sa pamilya at hiniling na kunin nito ang kanyang bangkay. Gusto siyang yakapin ng kanyang ina, ngunit pinaghiwalay sila ng Guardia Sibil. Sunod na dumalaw ang kanyang mga kapatid na babae at mga pamangkin. Isa-isa niyang ipinamigay ang kanyang mga nalalabing gamit. Ipinagbilin niya kay Trining ang isang lamparang inihandog sa kanya ng Pardo de Travera. There is something inside. Ibinulong ni Rizal sa Ingles upang di maunawaan ng mga gwardya. Doon niya isiniksik ang kanyang huling tula. Sinulatan niya ang mga mahal sa buhay na hindi nakapagpaalam, ang kanyang matalik na kaibigan na nagdadalamhati sa Europa. Kapag natanggap mo ang liham na ito'y pumanaw na ako. Paalam pinakamatalik, pinakamamahal kong kaibigan. May iniwan akong libro para sa iyo bilang alaala mo sa akin. Gayon din ang amang hindi pinahintulutang dumalaw. Ipagpatawad ninyo ang sakit na siya kong sinukli sa inyong mga pagsisikap upang mabigyan ako ng edukasyon. Paalam, tatay. Paalam. At ang butihing kapatid na malayo na noon sa larangan ng digmaan. 4.5 taon na tayong hindi nagkikita at nagkakausap. Pero hindi naman natin kailangan ng mga salita upang maunawaan ang isa't isa, hindi ba? Masakit para sa akin na isiping iiwan kitang nag-iisa upang pasanin ang ating pamilya. Naisip ko ang iyong mga sakripisyo, mabigyan lang ako ng kinabukasan. Alam kong nagtiis ka ng napakaraming hirap ng dahil sa akin. Patawarin mo sana ako, ang iyong kapatid, Jose. Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkakabayani sa sariling bansa? Buong buhay ko wala kayong ginawa, kundi husgahan ako, basahin ako, kinuha niyo na ang lahat, pati na ang bayan kong pinakamamahal. Kung ano-ano ang hinihingi niyo, pero hindi niyo pa rin makita kung sino ako. Marami na kayong ibinigay, bakit pati ang buhay ko? Patahimikin niyo na ako para makita ko ang sarili ko.
Mamamatay akong hindi nakikita ang ningning ng mukhang liwayway sa aking bayan. Kayong nakakakita at huwag kalimutan ang mga nabulit sa dilim ng gabi. Ako, si Jose Rizal, Consumatum Est.